Hey everyone, it's Fim over here. If you want to keep updated with the latest from Maroon Talk, make sure to like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. You may also follow us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Pocket Casts, Breaker, Overcast, and Radio Public. UP5! Welcome to Maroon Talk, the only segment dedicated for anything and everything UP Fighting Maroons. I am Fim Moran, batch 2010 from UP Los Baños. Enzo Regondola, batch 2010, UP Diliman. Levi Ferrora, batch 2010, UP Los Baños. Piel Ordonez, batch 2011, UP Diliman. Jello Vito, batch 2013, UP Diliman. Jarrell Lim, batch 2014, UP Diliman. Alright, okay. Perfect intro. Nice one. Okay, as you saw, I'd like to welcome to the show Jello Vito and Jarrell Lim. I'm sure they don't need any more introduction. Jello and Jarrell, how are you guys? We're good. Nice. We haven't really had guests from the basketball team, no? It's been a year na halos nitong Maroon Talk, but we haven't really had guests from... we had Jaira Ibanez last week. So, we're gonna release that episode this week naman. So, yun. Okay, let's get into it, no? I'm sure si Jello, si Jarrell have been asked a lot about Season 81 already. But then again, for our fans, for the viewers, I'm sure they'd like to know more about them as students when they were in Diliman, no? So let's get into that first. Anyone can go first, no? Jello or Jarrell. Tell us about how you entered UP, how you entered the team. Were you guys recruited? Did you want to go to UP for education mainly? Or was it, tell us your story. What was the situation back then? You guys Jello came from Lasal Green Hills and Jarrell came from Xavier. So, sino gusto mo una? Ja, ikaw na. Go. Sige. Okay, so, yun, paano ba nag-start? So, I took the UPCAT and then fortunately, pumasa ako. And then, so, it opened up like a really good opportunity for me, education-wise. And then, luckily, si Coach Ramil and Coach Poch, they told me to try out sa team. Tapos, yun, my dream was talaga to play in the college level. So, I took the chance. I went to the open tryout. And then, yun, kasama ko dun parang like hundreds of different players out from different places. So, wow, okay. Yun, and then luckily parang pakonte as the day was going. So, and then luckily I was chosen to be part of like the parang ano tawag dun, Jello? Like training pool for the season or something like that. Yeah, parang yun. Okay. So that's how it started. So in a way, Jarrell, you were a walk-in? Tama ba? Yeah, parang ganun na rin. I see. This was, ito Coach Ramil na sinasabi, this is the late Ramil Cruz. Tama ba? Yes. Coach Ramil. Coach Ramil. Coach Ramil, hi. Interesting. I didn't know na walk-in ka pala. Okay. How about you, Jello? Hanggang kailan nagkaroon ng walk-in sa team? Sorry. Hanggang kailan nagkaroon ng mga walk-in players sa ang basketball team natin? Yun na ata yung last eh. It was 2014 ba? Jarrell, 2014, no? Yes, That time, 2014. the players were sila Jet Manuel, if I'm not mistaken. Hindi. Si Coach Mo. Okay. Tapos si Mikey Reyes. Si Lum. Okay. And the coach was? Coach Ray Madrid. Ray Madrid. Right. Okay. Nauna si Jello sa iyo, no? So, yes. How about your story? How did it start for you? I entered UP 2013. But here's the thing, yung sa akin nun, I wasn't able to try out and then I didn't pass the UPCAT. Kasi at the time, I was still recovering from an ACL injury. So at that time, wala akong ways of kung paano mag-try out or anything kung sinong lalapitan ko. Kasi I was still recovering nagre-rehab pa ako noon. So talagang no basketball whatsoever.
And then, yung coach ko nung high school, John Flores, he's good friends with Coach Ricky Dandan at that time. And then parang I just got a call from Coach John na sinasabi niya na he's pitching me to Coach Ricky and ganyan. And then a few days after, Coach Ricky called me. Sabi niya bumisita daw ako sa practice, ganyan. Then from then yun, tuloy-tuloy na yun. He got to talk to my doctors, to my physical therapist ko, kung kamusta, ganyan. And eventually, yun na, pinag-submit na ako ng mga papers ko, report cards and everything. So, doon nagsimula. And then, nilagay nila ako sa Team B once I got cleared to play. They placed me sa Team B. Kasi, at time noon, ang pasok pa was June. Yeah. I came into the university sobrang late May na, malapit na magpasokan. So lahat ng papers ko hinabol and all. And then yun, nalagay ako sa Team D. Then tuloy-tuloy na yun. Actually, ito si Jello, nakikita ko na ito nung nasa Green Hills siya. Kung di na nagkakamali, nung nasa Passerelle ako, si Jello nasa SBP. SBP. If I'm not mistaken. Kasi si Jello yung nakasabay niya, yung kapatid ko na, si Justin. So, yes. Yun. So, shout out to my brother. Mas matanda pa pala si Justin sa'yo ng 1 year. 2012 1 year. Tapos si Justin naman nag-LB rin. Okay. Interesting. Sige, Enzo, anyone have questions for them? Okay to kasi si Jello nauna ng 1 taon kay Jarrell. No? So, Jarrell, first question. Sa team ba merong pa yung mga parang initiation sa mga rookies? Second question, Jarrell, may ginawa ba sa'yo si Jello na gano'n, na initiation? Hindi, ganito. Here's the thing. Bear it all. Here's the thing kasi, basically, Jarrell entered 2014. I entered 2013, diba, sa university. Pero I started my playing year 2014. So, sabay kami ni Jarrell. Okay. We were both rookies at the time. Sayang. So yun, sabay yung initiation namin. Kayo pala yung magkaramay. Yung team captain that time? Si Coach Mo. Okay. Last year na ba yun? Last playing year Yes. Okay. Papa Jesus. CPL, baka may ka? Siguro yung tanong ko lang kasi di ba yung mga parang napanood ko sa sa SNA ata yun bago sila mag-close, yung parang mga offers ng mga high school players ngayon from the universities. Parang yung in-offer sa inyo ng UP? Parang gano'n. Kung meron ba or parang paano yung pag-arrange ng scholarship nyo nun? Thank you na lang. Actually, ganun. They offered free education and then to represent the university. As in, yun lang yung sinasabi ni Coach Ray na parang here you have a chance to get the best education and at the same time represent like the premier university of the country. And syempre, for us, talagang privilege yun kasi it's one thing to get the UP education and it's another to also represent it. Kaya, yun yung offer talaga sa amin doon. Napaka-wholesome, no? Kay Jello kung may other offers kasi ni-recruit siya. Ako, yun lang talaga. Wala. Ang sinabi lang sa akin talaga ni Coach Ricky. Ang sinabi lang sa akin Coach Ricky ng scholarship lang. That's it. Kumbaga, assured ako na sa unang taon ko sa UP, may scholarship ako. Scholar. So, nabutan niyo pa yung management na kumbaga, sabihin natin, hindi well off. Time na naging medyo well off. For lack of a better term. I would say kami yung nasa crossroads. Yeah. Oo. We were in between it eh. We were in between it. Actually, kaya nga namin kayo naisip i-guest dito kasi you guys could see both sides of the story for at least the modern UP team that we have right now, no? So, yeah, we'll get to see more of that later. See, Lev, you have questions for them?
Ayun, nabanggit mo na rin, Fim. So, Jello and Jarrell, take us through your early years dun sa team. Kasi, obviously, before the Gomez de Leaño, before Kobe and Itchy, ito yung team na, kumbaga, okay, nasa bottom pa rin ang standing. So, take us through your experience there and how different is it from today? Maski sabihin na natin konting taon lang yung agwat, pero how different is it in terms of, kaya sabihin na natin yung sponsors din and all that, yung training nyo, preparation all throughout the season and pre-season. Nakapag-abroad ba kayo noon? Mga out of the country training, ganyan? Okay, go ahead. Yung pinaka-masasabi kong difference, like biggest difference talaga before is, yun nga, we didn't really have the luxury of funds. So we didn't train overseas, ganun. Pero we did go compete overseas. We had a short tournament in Taiwan. Yun yung sa first year namin. But yung difference din kasi is yung court actually. Before yung court namin may mga butas sa sahig, ganun. And then ayun, tapos pag umulan naman may tulo. So siyempre parang pag nagka-practice kami, may iniiwasan kaming spots na may cone. Kasi lalagyan yan usually ng cones or like a rag to keep it, parang para hindi na kumalat. So yun, training kami sa ganun na circumstances. And talagang ano yun, parang, I guess it's a struggle kasi, syempre, pagdating sa game, iba naman, parang wala ka namang iniiwasan. Eh, syempre, yung mga veterans pa magugulang, so gagamitin yung mga spaces na yun para para makalibre, diba? Yung mga ganong bagay. And then, siguro yung ano na rin, I think, lucky for me and Jello, kahit na we only won one game that year, I think our seniors were really, in a way, they wanted to win also. So, kahit pa paano yung, parang, kumbaga hungry sila. It's like, we didn't know how to win, but we definitely wanted to win. Parang, yun yung kagandaan doon. Okay. I'm just curious. Sino yung mga kasabi mo sa Xavier when you're playing? Batchmate ko si Isaac Go. And then, okay. And then a year older sa akin si Kyle Slau. I see. And then, above Kyle's naman si Jeron. So, yun. Oo nga, tama. Sunod-sunod. Si Jello, si Thomas na yung kasabay mo no? Tama ba? Thomas Torres. Mas matanda si Thomas ng 1 year. Okay. 1 year. Yeah. Okay. Ang sasabay kong pumasok, Robert Bolick. Okay. Robert Bolick. Yan, kami lang yung dalawa. Talaga. Kami yung magka-batch talaga. I see. Okay. Sige, anyone else? Zoe? May tanong ko ba sige? Tayo sa ano? Okay. Sa student life. Kasi, yun nga, galing kayong LSGH and Xavier. Yan. Pareho kayong laking private school. So, paano kayo nag-adjust sa UP life? Na culture shock ba kayo? Anong experiences din sa aspect na yun? At first kasi, syempre, I'm somewhat late enrollee, you can say that. So, right then and there, hindi ko talaga alam yung totoong process of the real process of the enrollment and everything else. Syempre, isip ko, varsity ako, alam ko, they will all give it to me. Kumbaga, on a silver platter. Wala ako, una, gano'n. Special treatment. Una, gano'n eh. Kumbaga, kasi wala talaga akong idea. Never had really, parang, tapos, then si Tita Marty, siya yung parang tumutulong sa amin with regards to enrollment. And she was like, asa ng Form 5A mo? I'm like, ano yun? Ayan na. Form 5A. Nag-pre-roll pala si Jello. Pumunta ka ng shopping center, magpa-print ka ng Form 5A. Tapos nung nag-enroll na ako, sabi ko, anong subjects kukunin ko? Yun, hindi ko na naman alam kung anong subjects kukunin ko, ganyan. Yun na. So, from there talaga, and then doon ko talaga na-realize na ibang mundo na to, ibang atmosphere na to, ibang culture na tong pinapasukan ko. Not unlike when I was in LaSalle Green Hills. Yes. I mean, it's all there eh. Siyempre, alam ni Ifem yan kasi galing rin Sobel yan. For sure, ganyan din yan. Diba? So,
So, tapos, ito pa, isa pang wild experience ko for me is that yung first class ko in the university, Archaeology 1, hinahanap ko yung building, hindi ko alam kung saan yung building. All along, I thought yung nadadaanan kong building was just a warehouse. Pala yun yung building. Yun, all along yun na. Kasi yung tapat niya parang open field lang. Hindi ko alam na yun na pala yung classroom ko. Yun na pala yung building ng class ko. So, yun yun. Ito yung building na medyo isolated, no? Oo, yung medyo. Yung malapit tapat ng FA? Tapat ng FA, yes. Oo, tama. So, hindi ko talaga alam kung ano ba talaga. Kasi ilang beses siya nadaanan. Kala ko warehouse lang siya or what. So, yun. For those who don't know, si Jello took up, Jello course mo ulit? I entered the university, Bachelor of Physical Education, but then I shifted to Sports Science. Alright. Sige, Jarrell, kwento naman yung mga mo sa amin. Mga ganyang story. Actually, like, sobrang sakto yung sinabi ni Jello about yung story niya with Tito Marty. Ganun din na feel ko. Kasi wala talaga akong alam at all. I mean, coming from Xavier din, na parang given na yung subjects mo, yung schedule mo, ganun. So sa UP parang wala akong alam. And then, yun din, syempre, as a player, parang you hear stories na, pag basketball player, they make your schedule, they just give it to you, tapos pasok ka lang, gano'n. So, yun din in-expect ko. Pero apparently, sobrang iba pala. Hindi ko alam na University of Pila pala yung, pipilahan talaga yung mga classes. Lalo na yung mga GE talagang, struggle yun. And then, yun, ako kasi I got my original course was electronics and communication engineering. And then, I shifted to hotel, restaurant, and institution management afterwards. So, I guess yung masasabi kong story dun is na-culture shock ako in a way kasi parang sanay kasi ako na parang, you're parang, like, the classroom is loud. Yung tipong maraming friends, maraming nagkukwentuhan, yung sobrang lively. Yun, lively. Pero when I took my engineering classes, parang tahimik lahat. Tapos parang lahat may sariling mundo. So talagang nanibago ako kasi sabi ko, parang wala akong kaibigan dito. Parang ganun. Tapos yun, na-realize ko na sobrang iba pala kasi sa classroom parang when they teach a lesson parang nagigets ko pa parang ganun lang pala. And then pagdating ng exam parang sampal sa mukha Yeah. Parang ibang-iba yung sobrang iba, like you just don't know saan ko inaral to. Parang saan ang galing. Ganun. So yun. Yun yung Seryoso yung pumipila din kayo for subjects? Legit ba yan? Yes. Yeah. I wouldn't say all, pero for some talaga kailangan. Lalo ng mga GE. Kasi nag-varsity din ako sa LB, pero football. Pero kasi sa LB, wala naman talagang sports program. So sinasabi sa Diliman, yun nga, may priorities ang athletes for subjects. So never ko inisip na kahit kayo, kukuha din kayo ng, you have to really kailangan pumila for slots. Yeah. So, kumbaga same as a normal student yung yung process niyo for enrollment. Tama ba? Yes. Meron lang like there is parang we're allotted isang araw na parang for freshman, varsity, and graduating ata, parang ganun. May isang araw lang. I think it's the first day of enrollment. Yun yung parang pinaka-priority namin. Pero yung first day na yun, lang yun, parang titingnan, dyan pa yung first day, titingnan mo pa kung anong class mo, yung schedule, dyan mo pa, hanapin mo pa isa-isa And hanggang sa, maubusan ka na, hanggang sa mag 5 o'clock na, sarado lang. Wala ka pa rin kukuha ang subject. So, back to the process ka na naman. Hahanap. Ganun din talaga. Kumbaga, pero to be fair, may mga professors na sobrang bait. Lalo na yung latter years namin. Talagang parang, minsan kasi, parang no hope na talaga Kumbaga, full na yung class, tapos minsan parang kino-close na nila. So, minsan, there are some profs na nilalapitan namin, kakausapin namin, ma'am, sir, baka pwede po kami makapasok sa class nyo kasi kailangan namin this sem, ganun. Some profs are really considerate, talagang ina-accept nila.
So, I guess yun yung one of the perks na. Iba yung ano dyan, yung tawag dito, yung reason mainly for that is for your practice, tama ba? Yes. Yung oras practice. Para mag-take up sa practice. We can't get classes before 8. Di kami pwede kumuha ng class na 7 to 8:30. Tapos di kami pwede kumuha ng class ng after 4. Oh. Okay. Ganun pala. So yung kumbaga doon papasok yung pagka-priority sa inyo for subject. Yeah, for the sake of practice. Okay. Interesting. PL, sige, go ahead. Baka may questions ka pa further, ano lang, siguro share ko lang din yung experience ko kasi RA ako nung college eh. So, nakikita ko rin sila pumipila din talaga sila. Parang sa ako naka-assign kasi sa DFPP. So, pag kukuha sila ng PI, talagang mga 2 days, 3 days talaga sila pipila para makakuha ng PI. Grabe yung PI na yan. PI or Field 40. PI, Field 40, mga Talagang mapapa-PI ka yan. Grabe mga yun. Let's head into your athlete life. Aside from that, nagkaroon ba kayo ng orgs sa nyo? Sa colleges or outside basketball? May time ba kayo para ako nag-ano lang ako. Ako nag-apply ako for JMA pero okay. Hindi ko na pinursue kasi sobrang taxing pala na magka-org and then syempre practices. At that time na nag-app ako for JMA, twice a day ang practice namin is 6 a.m. at saka may afternoon pa kami. So really na parang sabi ko ayoko na lang. Kasi practice ko sa CHK. Yung lumang gym pa. Yes. Lumang court. Ako naman yun part ako ng JMA and Society of Emancipated Men. Yun yung two orgs ko. Pero si Jico. Tawa? Si Jico. Yes, si Jico. Yun. Pero yun, hindi rin ako active at all actually. And siguro nakakaya rin to them pero wala, I mean priorities din kasi at that time. So, hindi yung nagkakamali Jarrell, ito yung tinatawag na org na UPC men, di ba? Ito ba exclusive sa university-wide ba to or exclusive sa Univ-wide siya pero based sa BA. Yun nga yung pagkakalam mo sa BA, Kayo ba nirecruit niyo sa frat? Meron bang fratman na nasa team ever? Meron. Talaga? Sino? Bawal ba sabihin? Di ko alam sabihin. Di ko sure. Basta meron. Taga-Upsilon, yun lang. Baka nga pala tayo iniisip. Okay, sige. Okay, ako naman. Alright, sige. Heading into, ano ba yung 24? Season 75? 7. Hindi yung nagkakamali. 77. Your rookie year. How was it then? Tell us how your rookie year went under Coach Ray. How was it? How did the team accept you guys? How was your roles with the team? But were you given so much confidence na bahala kayo sa you could have played your game yan, or was it the other way around? For me, other way around actually. I think honestly, di ko rin nagulat, parang di ko nga alam kung bakit ako ni-line up nung year na yun. Kasi tatlo na point guard nun si Mikey, si Asilum, and si Diego. Okay. So parang I was happy I made the team, but at the same time I didn't know what my role really was, ganun. And then yung experience siguro medyo old school kasi yung the way magpatakbo ng training nila sila Coach Ray, medyo yung old school. We use heavy balls, yung mga ganun, yung mga old drills. So yun yung experience ko. Pero in terms of my teammates were very very kind actually and helpful. Talagang mafe-feel mo agad yung brotherhood. Mm-hmm. So I was really parang sobrang happy rin ako na I chose UP and na parang no regrets kumbaga.
Ako naman, I would say my rookie year was for me the best in terms of yung camaraderie ng team. Okay. In terms of camaraderie, in terms of yung fellowship namin, that's one of the best, I must say. Kasi despite us not having that very nice record of wins and losses, kumbaga yung bond namin as a team is still there. Hindi kami, alam mo yun, yung parang walang conflict, walang kumbaga sa amin lang, let's just enjoy this process, let's just enjoy this journey. It is what it is eh. Wala kami magagawa kung mas malakas yung kalaban, di ba? At ganito yung nangyayari sa amin. Pero by the end of the day, happiness ng team and happiness ng mga teammates namin ang pinaka-goal at that time. So yung experience at that, nung rookie year na yun was, I wouldn't say na it's not, hindi ko sasabihin na maganda siya in the sense of dahil nga pangit yung record namin. Pero again, kumbaga, yan yung lagi naming sinasabi na the spark of something bigger, which is yun nga na eventually that led to season 81 and the succeeding years. Yun. At least naging maganda. Yeah. Alam, usually for a player, mas babalikan mo yung team mo na ganyang yung kasamahan eh, di ba? Kumpara dun sa, sabihin mo ang champion kayo, pero yung sama niyo hindi ganun ka-solid. Alam mo yun, as a player, mas babalikan mo yung team na solid kayo as a brotherhood nga, sabi ni Agree. Agree. Pero Jello, what would you, who would you attribute that type of chemistry? Was it your team captain or si coach? Sino nag-lead nung gano'ng Actually, I would say si Coach Ray. Yeah, at the time. Kasi syempre at the time, we weren't having that much of support in terms of finances. There are times na, ito yung pinaka talagang natumatak sa akin kasi nung wala pa kami mga sponsors, Coach Ray would set up team dinners or team lunches, movies ganyan, or team nagse-set up siya ng mga ganon just to celebrate like a simple birthday for that month. Let's say si Jarrell, birthday niya na February. Kailangan natin kumain na sa team. Ayun, kakain kami, we go out, have movie ganyan. Then he would literally pay for the entire bill para lang maging masaya kami lahat. Ganon. It was that experience talaga. Kasi kumbaga for him para mabuo kami sa court, kailangan mabuo muna kami sa labas ng court. Yep. That is lagi parang ganon. So would you say na he's that type of father figure na coach for you? Yes. I would say yes. Tapos si Coach Ray lasted for how many seasons ba? A season. A season and a half. After that was Coach Renzi. Let's talk about Coach Renzi Bahar. Actually, as a fan, nakikita ko kay Coach Renzi that time when I was watching you guys play. Kumbaga, yung discipline type of coach. Ganun ba yung yun yung nakita ko sa kanya when at least sa TV lang. Ganun ba siya as Kaya nung nakita ko yun, parang okay. Parang may direction tong coach na to. Leading this UP team, no? So talk to us about that. How is Coach Renzi as a coach for you guys? Sa akin, I love Coach Renzi. He's a really great coach. I mean, parang yung makakuha mo talaga kay Coach Renzi yung tapang and yung confidence. Kasi talagang he has this way of just giving it to you. Parang gano'n. Parang kumbaga on the floor ka, parang alam mong palaban ka kasi Coach Renzi has your back. Gano'n. Yeah. Tapos, ayaw ni Coach Renzi yung yung nagpapakita ng weakness. So, kunwari, tinira ka or a hard foul, ayaw niya yung you stay on the floor. Gusto niya, tayo ka agad. Parang ganun. So, I think yung fighting spirit nakuha rin namin sa kanya. We learned it from him, actually. Tapos, yun, hard din siya magpa-training. Talagang, kung mali, takbo, ganun. So, yun, like what you said, he's very disciplined. And, medyo nagkagulo lang in a way dahil we had multiple coaches nung time na yun. Yan. Yun yung talagang naging issue. Talagang there was a misunderstanding about it na to the point na medyo na-affect rin yung players
in the whole system actually. Yeah. Yun yung sa sobrang gulo nung season na yun, ngayon lang ako nakakita sa buong coaching, sa buong basketball career ko, sa buong playing career ko na during timeouts, dalawa yung sila, dalawa yung coaching board. No joke yun, no joke. Dalawang sila, dalawa. Ano daw, offense and defense. Ganun yun. Ganun. Totoo yun. Kaya pala, I remember reading one article before. Siguro ito nga season na yan, na when the UP coaches were being asked kung sino ba talaga yung head coach sila. Ang response sila was a team. Team sila ng coaches, so wala talagang isang head coach. Yung pala yun. Meron pala tayong ganong stage They coach sa team. They coach sa team as a team. Okay, so yun. Pero sobrang totoo yun. First time ko rin na-experience yun yung two coaching boards. May tanong ako kasi narinig ko lang to sa practice, so kayo na pala mag-confirm or deny. Parang okay, sabi nung coaches nyo sa practice na okay, first 5 on the floor, tapos 8 yung pumunta kasi nga iba yung first 5 nyo. Magulo yun. Magulo talaga siya. May time na there was a time na parang yung isang coach nagtatampo during a game. Oh, okay. Yung isa nagtatampo dahil siya nagkakol ng shot, gano'n. Parang gano'n. Tapos may time din naman na nagsasagutan sa practice or sa practice game, tune-up game, nagsasagutan silang dalawa. With regards to what play na itatawag. I don't know if totoo kung anong play na itatawag kasi yung isa sisigaw etong play, yung isa naman sisigaw ganito. So sinong pakikinggan namin? Yun, ganun kami. That season was for grabe, me, no? That season was very promising kasi nag-start kami ng 2-0. Yeah. Oo. Tama. Ayun pala yun, tama. Kasi na-upset niyo yung Lasal. Kasi all along, they thought na first game, opening game, that was a fluke. I mean, kasi UE lang yun eh. Tapos nung the next game, nung nalaman nila na Lasal yung kalaban namin, people were saying na, okay, Lasal na kalaban nila, babalik na sa dati yan. Nanalo. Ayun na. Yan yung nagkakaroon na ng parang yung pressure, nagkaka-build up na yung kumbaga gusto akuin na ni ganito yung manalo, gusto na akuin. And then, yung next game namin nun was UST. Kevin Ferrer, Ed Dakiwag, Louis Vigil, yun. At that time, parang kami pa lang nila yung wala pantalo at that time, 2-0. So, syempre, expectations were high. Parang they were saying na kaya ng UP yung UST. Natalo kami. The next practice. Grabe, yun yung pinaka-worst practice. Worst practice ever. Kasi it started off the day na ni-review namin yung entire game from tip-off to final buzzer. Nag-video kami. Video training Nag-film viewing kami from tip-off to the last buzzer. Ganun sila ka-intense. And then, after nun, syempre, malamig kami, ganyan. Diretso kagad kami ng practice. Pinatakbo kami. Practice lasted for at least 3 hours siguro. Shit. Tapos yung 3 hours na yun, takbuhan pa. Yung 3 hours na yun, takbuhan. It was the worst. It was the worst. Uso pa pala yun sa college. And well, at least for, I'm sure, the Pumaran teams would be used to that type of practice. But then, you guys, for that, Grabe. Grabe yun. This was 2015, tama ba? 2015, yes. This, at the time na, kung di nagkakamali ang naglalaban sa finals usually during these times were FEU and UST. Yeah, FEU, NU, ganyan. Then, after that season, Coach Bo came in. Tama ba? 2016. This was the time Coach Bo came in. So, wait. So, tell us what you guys felt. On that instant ba when you found out na Coach Bo was, at least, heading the team,
naramdaman nyo na ba agad na may like better things are bound to happen, ganun? Or paano? How did you guys feel during that time? Ako at first nagulat ako kasi Coach Bo came from Ateneo at that time. Yep. Tapos at the same time, yung image ko of Coach Bo was used to be a PBA coach, diba? Yeah. Tapos yung reputation. Tapos he led FedEx to the championship. So para or like semis ata. Basta upset grabe yung season. Powerade, sorry. Yeah. So yung impression ko of him is like really high kasi alam mo yun, of all his achievements and stuff. So I said na wow, this could be something new, and at the same time nakita namin na may talagang solid group of coaches siya, as in yung alam mo yun, yung isang head coach and then yung team of coaches niya ganon. Unlike yung the previous year na medyo magulo nga sa coaching staff. Sabi ko this could be something really special. Yeah. At that time ba, sakto when Coach Bo came in, yung management din nag-iba? Sabay ba nag-iba yung ano? Hindi, actually team lang. Yeah, actually nung dumating si Coach Bo, that's where sponsors came in, yung financial support pumasok. Diyan nag-start lahat kasi nung after the first year, we thought that parang it's more of more of a managerial issue kasi talent is there. Talent. Kasi parang para kay Coach Bo kasi, paano ka makakapag-recruit kung wala kang pera? Yep. It's something like that Parang in the sense ganun yung parang analogy niya. So paano ka naman mananalo kung wala kang talented players? So para magkaroon ng talented players, you have to recruit. And if you have para makapag-recruit ka, you need to have the resources. So yun diyan na pumasok yung sponsors, yung lahat, dami all of a sudden ang daming sponsors na nagsipasukan sa amin. So yun talaga yung parang I would say yung renaissance ng team Diyan nag-start yan nung pumasok talaga si Coach Bo. And if I'm not mistaken, yung sponsors na yan were mainly from the efforts of Coach Bo himself. Tama ba? Something like that. I think kung hindi kami nagkakamali. Yeah. So there, at least for the first year, and of course, we all know then he changed the mindset of the UP Maroons, diba? Yung winning mentality, or yung losing mentality, kumbaga, tinanggal na yun sa inyo, and the culture, kumbaga, changed from then on, which is very, very. I think not the previous coaches didn't really give emphasis to, no. If you noticed. Okay. And share ko lang, I remember the very first practice of Coach Bo sa amin. Ito lang yung sinabi niya sa amin noon. Wala kayong ibang pakikinggan kundi ako. At ako lang. Wow. So from then on, established na talaga. Ako ang head coach, sa akin lang kayo makikinig. Not unlike yung before na ito or yan. So, magkabilang dulo ng bench yun naalala ko. Hey, go ahead, guys. Speaking of Coach Bo, well, siguro alam nyo rin naman na parang especially recently, this past season, ang daming critics ni Coach Bo. How did you see him handle these critics? Anong reaction niya dito? Nakikita niyo ba? For me, honestly, I commend Coach Bo talaga kasi very professional actually when handling things, even players, management, sponsors, lahat talagang professional. And I don't think people realize na Coach Bo also doesn't have social media. So kahit anong sabihin nila, parang walang apekto kay Coach Bo. And despite lahat ng sinasabi ni Coach Bo, I mean, us players, alam naman namin na malaki pressure kay Coach Bo. Pero not once did he actually parang, kumbaga, pinasa sa amin yung pressure. Kumbaga, he always took it to himself, and then, kunwari, natatalo kami, he never blamed us for it. Sinasabi niya, fault ng coaching staff, ganun.
So talagang you won't see Coach Bo as just your coach eh. Parang father figure talaga siya to us. Kaya tawag nga namin sa kanya is Papa Bo. So yun. Yung pala yun. Okay. Ikaw, Jello. Sige, Jello. Kasi si Coach Bo is ang nabasa ko sa kanya since before was he was the type of coach na ilalagay ka niya as a player, ilalagay ka niya sa position na kung saan ka magiging effective. Parang hindi kita ipapabantay sa tao niya kasi alam kong hindi mo kaya, ito babantayan mo. Or gagawa ka ng play para sa'yo para mas advantageous ka. Hindi yung para ibaba kita or parang bibigyan kita ng play para magmukha kang tanga dyan. Hindi, he's not like that. He will put you in a situation na lalabas laro mo or magiging better ka after. So, for me, dyan siya magaling na, kumbaga, parang father figure talaga, na parang hindi ka niya ipapahamak. Kumbaga, poprotektahan ka niya by all means. Ganun eh, like, it's something like that. Pero, kasi syempre, maraming nagsasabi sa kanya na he's the coach na umaasa lagi sa isang player, sa star player, 'di ba? Usually, yun ang naririnig kay Coach Bo. Syempre his time with Powerade, Gary David, his time with Ateneo, Kiefer, Sumahal, Chris Newsome. Tapos ngayon naman when he entered UP noong 2016, Jet Manuel. Tapos yung sa amin na 17-18, Paul Desiderio. Then ngayon, itong last season, Kobe Richie. Pero laging sinasabi sa amin ni Coach Bo na kumbaga hindi ko kayo kayang pagkasyahin sa loob ng 40 minutes. Lagi niya sinasabi sa amin yun. Hindi lagi kumbaga lahat kayo magagamit ko. Kumbaga bibigyan ko kayo ng equal opportunity. It's not always like that. I mean, he has to consider, lagi niya sinasabi na maraming considerations to account for, ganyan, with regards to rotation, kung sinong kalaban. Pero coaching na yun. Pero once na he gives you an opportunity, ilalagay ka niya sa magandang posisyon. Hindi pa pwede na lalagay kita dyan, mukha kang tanga. Hindi. It's not always like that sa kanya. Ito siguro yung sinasabi ni Jello na yung hindi kayang ipagkasa yung lahat ng players in the court at the same time. Una natin nakita to probably 81. That's how I feel. Season 81. I want to know your thoughts when Bright came in. When you heard the news na you got the services of Bright already. This was what? 2017? Or 2016? Ganyan. Second sem 2017. How did you guys feel when you found out na a former MVP from the NCAA will be joining you guys in the team? For me, it was a big boost for us. Lalo na parang we were lacking an inside presence for the past few years. Obviously, it started with Ibrahim Otara. Yeah. Ibra is really steady in terms of rim protector, yung presence niya. He's there. Pero hindi naman pagbaga binababa ko yung quality ni Ibra, pero yung kumbaga yung dating kasi ni Bright when it comes to other teams, kumbaga how he plays, napaka-impactful eh. Parang sabihin natin na he's not the tallest import sa UAAP, but yung impact and yung dating niya sa court, iba eh. Kumbaga, he has kumbaga, madadala ka niya in terms of play. Kumbaga, it's always like that eh. Kumbaga, he's the glue guy, kumbaga, ng lahat. Kumbaga, nung time namin, nung season 81, kumbaga, kasi kami noon at the time, where all goes, we all go. Yun yung napag-desisyon namin nung second round. Okay. Pero pag kailangan na ni Bright ng bola, ibigay nyo yung bola kay Bright kasi talagang gagawa niya ng paraan. So, that's what
really happened, what really prevailed nung season na yun. So, Bright talaga really gave us a boost. When he came in, tama. So, Jarrell, for you. Yun din, like what Jello said. Ibra was a really great like big man for us. As in talagang he does the dirty work and all of that. Tapos talaga sobrang bait din ni Ibra actually. But then yun nga, medyo si Ibra kasi unlike Bright, medyo payat siya eh. So, nung time na yun, import ng Lasal was Embala. So, we won against Lasal that year actually with Ibra. But at the same time, medyo makikita mo may struggle eh for our team din. So, nung pagbata din ni Bright, I remember that residency year ni Bright, yung mga preseason tournaments namin. Si Bright kasi yung naglalaro instead of Ibra eh, sa mga Davao, ganun. Tapos okay. Makikita mo na eh, David versus Goliath, Embala versus Bright. Tapos makikita mo rin kay Embala na takot siya kay Bright. Yeah. And that preseason, we went up against Lasal thrice. Two times sa Davao, which we won. And then even the surprising one is in a tournament sa TIP. Kasi usually sa TIP, sinasaid ng Lasal was Team B lang. But for that game, sa Davao. Oh yeah, the preseason, we won against them twice sa Davao. And then nung we went up against them in a league ulit sa TIP, and usually yun nga, Team B lang yung pinapadala ng Lasal in that tournament. Pero for some reason, that game, pinadala nila Team A nila, full force. Sina Richie, Aljun, ganun. And then kami naman, yung team namin nun, Bright was there, pero it was just like a few Team A players, me, Noah, ganun. Tapos the rest Team B na. And then, yun, natalo namin sila. So, talagang makikita mo na hirap si Embala kay Bright, as in talagang hirap siya. So, talagang doon pa lang makikita mo yung impact ni Bright na parang very intimidating, ganun. And talagang he replays, like, parang what he projects, he really plays it. Parang ganun. Yeah, that matchup hindi natin nakita sa UAP, pero masabi ko lang, it was a joy to watch. Silang dalawa. Grabe. Siyempre, at that time, may Bright eh. So, hindi ako ganun ginagamit. So, from the bench, grabe, ang ganda panoorin. Like tuwang-tuwa talaga ako nung pinapanood ko silang dalawa maglaro. Kasi, grabe talaga eh. Talagang pukpukan. Talagang makikita mo si Bright talaga na challenge. Like, grabe. It was a joy to watch talaga silang dalawa. The matchup went on for both ends of the court. So, talagang offense and defense. Yung matchup. Yes. Grab. Tapos pag rebounding, sila lang yung gumaganon-ganon eh. Lahat nakatingin na. sayang. That's one thing na we didn't see anymore sa UAP, Ito ba yung tournament na nagkaroon ng away sa FEU at Lasal? Yes, that was the following year. Yung isa pa. Okay. Alright. Okay. So, let's talk about 81 naman. The infamous season 81 for you guys. This was your final year. This was your final playing year for the team. You were the seniors naman at that time, the veterans, kumbaga nga. I was there no first game nyo when you faced UE. This was the time na we saw a rookie James Spencer and a rookie Dave Morel. When Dave Morel got that first alley dunk he did in the first quarter, it was like, whoa, who's this guy? Where did you get this guy? Okay. So yeah, talk to us about that final year of you guys. How did you guys feel heading into the season, knowing na kayo naman yung veterans for the team? How did you I would say lungkot isipin kasi syempre it's your last season in the UAP. It's your last game in the collegiate ranks. Pero excited ako at that time kasi I felt na this might be the year or this might be our chance to head. Kumbaga ang iniisip lang namin noon was Final Four. Kasi the season before that, 2017, we were one game shy. Yes, the Final Four.
And syempre, inasa namin yun sa, I think, it was Adamson at Adamson, FEU. Adamson FEU at that time. So, syempre, kumbaga lahat kami, ang nasa isip lang namin was Final Four. Kaya natin mag-Final Four. Baka kaya pa natin mag-top 2 seeds for the twice to beat advantage. Ganun pa yung mindset namin noon at the time. Tapos, nung first game, syempre, as a senior, winelcome ko yung mga rookies to, welcome to the UAP, ganyan-ganyan. Pati si Bright, winelcome ko. Yeah, welcome to the UAP, ganito UAP. And then, yun na. After the first round, we finished 3-4. We were number 6 in the standings, and people were saying na we will not make it to the Final Four. Mm-hmm. People were saying na we're done. And then, that was end of first round. Tapos, our first game ng second round was against Ateneo. Tinambakan kami ng Ateneo. So, we're 3-5. We were 3-5. Ayan na. And then parang it just proved to people na they will not make it. So, we were 3-5 at that time. And syempre, ang mindset namin nun was, ang mindset na nung iba, like yung mga rookies, yung mga second-year players, their mindset was, eto na, pababa na. Kumbaga, eto na naman tayo. So, kami mga seniors, kami nila Paul, Diego, Jarrell, we were like, no way this season will end ng ganito. So yun, we decided na to talk among ourselves, kaming mga seniors, na anong kailangan namin gawin. Like, right then and there, like the next day after that game, nag-meeting kagad kami mga seniors. Like, we had lunch and then we had lunch, nag-meeting kami kung anong kailangan pag-usapan, and then, yun na. Then from then on, I would say that was our turning point. This was, so you guys, Jello, Jarrell, Diego, Paul, and JJ. Tama ba? Yes. In Española. Who led that meeting? Kumbaga, sino nag-initiate na, okay, tara, kailangan natin mag-usap and have to turn things around? Players. Sino nakaisip na, at least from you, the 5 of you? I think it was me and Paul. Mm-hmm. Parang nag-usap kami kasi we have this Viber group, kaming mga 5, and then yun, nag-uusap kami doon sa Viber group, and then all of a sudden, let's just meet before kung anong oras kayo free sa classes niyo, or let's just have lunch, pag-usapan natin lahat. And at that meeting, we never talked about parang mindset No, we talked about the X and O's. Talaga? Okay. Yung gameplay yung pinag-usapan namin. We never talked about attitude. We never talked about effort, ganyan, heart. Wala nang ganoon kasi hindi na pag too much na kung idadagdag pa namin yun or pag-uisipan pa namin yun. It's too much na It's too emotional na Kumbaga, teka, let's take a step back and let's talk about X and O's. Ano ba ang dapat kailangan natin gawin with terms of offense, with terms of defense. And then when we decided na meron na kaming napag-desisyonan na dapat ganito yung gawin and ganito yung dyan na kami lumapit sa coaches namin. At first si Mo no, ang nilapitan Coach namin. Coach Mo and then Coach Ricky. And then Coach Ricky. And then yun na. And then after that meeting, pinatawag na kami ni Coach Bo. Lahat kaming seniors. Pinag-usapan na namin lahat. And then from then on, bigla na lang nagkaroon ng switch. From then on, winning streak na yun. We only lost once to Adamson. Na corner 3 lang ni Sean Manganti. Pero yeah. Oo. Kung hindi na shoot ni Sean Manganti yun, panalo kami ng game na yun. Ito ba yung nasa San Juan? Yung first round yun. First round natin sa San Juan. First round yung sa San Juan. First round yung kay sa San Juan. Pero ano rin yun, yung parang runner niya ata, na pa-side. Floater. Question pala, saan kayo nag-meeting ng seniors?
Frankie. Frankie UP down. Gusto ko na yun. Alam niyo na. Yeah. Frankie's UP Town. Doon talaga nag-simula yun. Doon talaga yun. Would you say na yung para sa inyo seniors, kasi na-experience yung everything before the success, di ba? Would you say that that experience led you to parang call for that meeting and to rally the troops together during that crucial time ng season 81? Na ayaw nyo nang maulit yung early years nyo in terms of the record. Yeah. Yeah, I would say ganun nga. Yun nga, gaya nga sabi ko, it was like the real turning point. Kasi other people are saying the turning point was when we beat LaSalle to enter the Final Four. Hindi yun eh. For us siguro, for us seniors siguro, the real turning point was that meeting. Mm-hmm. It was that meeting talaga. Kasi from dun sa meeting na yun, pinag-usapan namin lahat na parang paano namin hahatakin si ganito na para sumunod si ganyan. Parang ganun eh. It's more of like that eh. Kumbaga, it's more of the personnel, the team, and the X and O's talaga. Pero yung sinasabi nila na the LaSalle game was the turning point ng second round to enter the Final Four. It wasn't. For me, it wasn't. Okay. Actually, it's Frankie's for the win. Frankie's. Yeah, usually for coaches to listen to players, especially at the college level, that wouldn't really be a thing na you'd really hear about, no? Kasi if you think about it, I mean, ito, kumbaga college ranks, formative years pa rin yan ng player, di ba? So, as much as possible, you'd still get the final word from the coaches. But then, having that type of trust na the coaches gave you guys, you seniors, spoke a lot din, no? So, that's something na I guess not many players or people would really have the privilege of having. So, buti lang din nakinig sila coach sa inyo. And from there, the rest was history, no? Okay, so yun nga, it's interesting to find out na hindi yung LaSalle game yung naging turning point for the team itself, no? It was actually that meeting na seniors. Now let's talk about that Final Four. I mean, of course, I was there no first. I was there for both games. No first game actually wala pa akong ticket, pero pumunta lang ako ng MOA just to try my luck and hopefully find a ticket na may makilala ko. And true enough, that happened. My former teammate sa Zubel had an extra ticket sa lower box pa, and he gave it to me for free. Swerte mo. Yung time na yan, ginto yan. Exactly. Hindi na kailangan mag-scalper. This was the time na never heard of na people would really line up for UP tickets, di ba? Yeah. So, this was the first time na nakita mo yung MOA filled with maroon all over the place. Okay. Actually, sa akin, ang iniisip ko lang nun, masaya na ako pag manalo tayo one game. That was me, That was me. So, when I saw that Bright Acueti shot, a la Doug Kramer last second shot, that gave me hope. I mean, kasi yun nga, as Jello said earlier, yung mindset ng rookies that time was, I mean, hindi na siya, kasi kumbaga, sabi ni Enzo sa episode, napanood ko na itong scene na to, we all know how UP has been performing this type of, in this type of pressure, this type of level. So, di ba, more often than not, that would happen eh. But then again, Bright hit that shot and we got into another game. For you guys, how did you guys see that game? I mean, kami, from a fan's perspective, I mean, syempre, iba yung nakita namin. How about the team? Kayo ba nagkaroon din kayo ng doubts or whatever when it came to that, winning that, facing Adamson during that Final Four? For us, kasi nung time na yun, we had the momentum from LaSalle. We played a really, really great game against LaSalle. So, our morale was really high. Sabi namin, okay, twice to beat, pero
based on the eliminations, dikit lang naman tayo sa Adamson. We lost by luck. Yeah, so sabi namin, kaya to. I mean, we have a good chance, ganun. And then yung sa last second play na yun, talagang we've been actually for some reason sobrang strange, pero pinaktis talaga namin the day before running that exact play. And as in talagang sinabi ni Coach Bo, okay, situational to. Last few seconds, itong play gagawin natin. And then we kept running it na parang offense defense ganun. So parang talagang I guess it was meant for us din in a way. Yeah. Pero what I think people don't see in that play is yung talino ni Juan. I think that pass was one of the most incredible passes I've ever seen in my life. Yeah. Kasi it was supposed to be a lob eh. Pero what Juan did was he made it short. Yeah. Kasi I guess na-read niya na in-anticipate ni Camacho. True enough. Saktong-sakto yung pasa. So, talaga, I think a lot of credit aside from kay Coach Bo, talaga kay Juan din talaga for I don't know, having that vision and intelligence to do such pass. It's the IQ. Ako naman, I remember that the night before the first game, like yung exact words ni Coach Bo noon when he was drawing up that play during practice. Sinabi niya na, ito, yun nga, situationals to. Kasi ito yung sinabi niya na parang nagulat ako. Situationals to, gagamitin natin to bukas. I was like, dude. He literally called it. He literally called it. Kaya parang hindi niya sinabi na, baka gamitin natin ito bukas, run na lang natin. Hindi eh. Sabi niya na lang, situationals to, gagamitin natin ito bukas. Sure talaga siya eh. Sure talaga siya. So, eventually, I mean, grabe talaga yun. Pero meron pa eh, kung napapansin yung shot ni Paul before that play. Yung pull-up ni Paul. Yung pull-up ni Paul. Sa left wing. Yung left wing. Kasi ang always ang assumption namin when it comes kay Paul was that sa start, hindi mo nagagawa yan. Kumbaga, at that time, hindi mo nagagawa, hindi kukuha ng bola yan. Kumbaga, sa'yo muna. Ganyan si Paul eh. Tapos, kung mapapansin nyo nung series yung Adamson nung Final Four, ang highest scoring output lagi is si Juan. Yeah, oo. Pero ang laging tumatapos si Paul. Yep. Sakto. Si Paul ang laging tumatapos ng laro. Kaya nga lagi ko sinasabi, where Paul goes, we all go. Laging gano'n. Okay. Kasi tapos yung sa game 2 naman, kung makikita niyo yung clip nung last shot ni Paul nun against Manganti, kinuha niya talaga kay Juan yung bola. Kasi tinakbuhan niya si Juan, kinuha niya yung bola. Tapos yun, pinaalis niya na lahat. Kaya sabi ko, ito na yun. Panalo na tayo. Grabe. Well, I mean, I can't really... There's no words to describe that game too. Yeah. Grabe yun. It's that type of game na you could like rewatch for time and time again and not get bored of that whole Kasi it made you cry and it made you laugh at the same time. Diba? Kasi ang ina naman kasi 3 points ni... Oo nga eh. Kasalanan ko ba yun? Sorry, dyan pala. Wala. That ball fake na... Daryl was crying sa bench. Daryl was crying sa bench. Ito yung pang overtime. No? Yes. Hindi kasi parang nung time. Oo nga eh. Kasi Coach Bo always assigns the shooters sa akin, sina Ahan Misi, gano'n. And I felt like I do a good job on them. So nung last few seconds, medyo in-expect ko na papasukin ako ni Coach. Mm-hmm. Tapos yung that job lang talaga, di ko na-anticipate yung ginawa ni Lastimosa. Kinounter niya kasi ito sa re-inbound eh. Nung first, ito sa switch between, di ba inbound yun? Tapos nag-outside ata, so they had to redo it. Nung first inbound instance, nag-switch kami ni June. So that's what happened. And then nung nag-re-inbound, kinounter ni Lastimosa. Kaya ako na late.
I knew at that time he only had one option, which was to take a 3. Yeah. So sabi ko, if I foul, tapos nabato pa niya, kung pumasok, tapos may free throw pa. So nung time na yun, I decided na, okay, late ako, pero I'll close out well. It was a very tough shot din eh. Tapos boarding. Tapos sabi ko, grabe talaga, napakamalas ko atang tao. Tsaka kasi sa at that time, sa UAAP, rule kasi na bawal ang delay of game. Kumbaga, bawal yung lumabantay sa inbounder, bawal niyang i-delay of game. Oo. Parang sa PBA. Ginagawa sa PBA. Yung ginagawa sa PBA. Bawal yun kasi that's an automatic technical. So, free throw agad yun. So talagang maingat kami nung time na yun na not to do anything stupid or what. Kasi bawal din yung foul of the ball. Of ball, bawal din yun eh. Automatic technical din yun. Bawal din yung bawal din at that time yung intentional foul. Yung hahawakan mo. Parang something like yun. That. Bawal din nung time. Yeah. Dapat play for the ball. Dapat play for the ball. Hindi pa pwede na, kunyari, pag hawak yung ball kasi yakapin mo, automatic like yun. Automatic okay. So, yun din yung naano sa akin nung time na yun. Marami nang pumapasok sa utak ni Jari yung time. Pero at least, panalo. So, I guess it had to happen. Tama. More thrill. Yeah, the stuff that happened after that shot came our way na naman eh. So, I mean, that made it more dramatic. So, thank you in a way, Jarrell, for that. Okay, quick segue ah. Yung kung nabasa nyo. CJ Cancino is out of UST. Yes, I just read too. Wow. Di ba nagulat kayo? Yeah. Ayun din, nakakita ko lang din, no? Initial thoughts. Ako, I have no idea. But, there's kasi coach na ako ngayon sa Lasal and I know and then nagsabi ng isang reason yung coach namin doon na what really happened. Okay. Off the record na lang. Sige. Pero di ko na lang rin i-divulge baka masisip ako. Pero there's something happened daw. Basta may nangyari daw na medyo it draw the line. Yeah. Within the team? Yeah, within the team. So is he transferring to another UAP school or wala pang ano? Wala pang ano yun. Okay. So yeah, that's that. Okay, breaking news for you guys. Grabe, kakita ko lang. Punta UP yan. Yeah. Okay, sakto. Hotbed ang UP ngayon. Segue na natin doon sa topic na yun. Actually, kailan ba yun? Today? I think today we got another recruit from Mapua. Oh, yun. Cyril Gonzalez. Ngayon, okay guys, let's talk about it in general. Yung recruitment natin this off-season has been probably the busiest ever for the UP team. First, the past year, the past 2 seasons, medyo heavy rin. But then now, since yun nga, galing kayo dun sa time na medyo hindi pa okay yung recruitment, what can you say about this era natin ngayon? When it comes to that, recruiting heavily talented players na never in our wildest dreams would we expect to like consider Diliman, UP Diliman as a school, as a destination. Ako hanga ako kanila, Coach Bo and the management for pulling it off. Kasi I mean, from our years back then, we'd never think like blue chip players or rookies would come to UP. To be honest. So big props to them talaga. Especially this off season. I mean, the rookies they got are all really talented. Even those na from overseas. Like example, Alonzo Tan. Alonzo Tan. Kasi nakalaban namin ni Jello sa Canada. We had a tune-up game against MPBL tune-up game with them in Canada. And talagang I have high respect for that kid and he's really talented. Sana he gets to really showcase his talent with sina Abadiano and the others. Mm-hmm. Pero it's really exciting, honestly, this season to see all those players. Yeah. Kasi if you would look at it, nakuha nila yung 3 sa top 24 players of this batch. Yeah. Oo. I mean, sinong gagawa nun? Kumbaga, ang alam ko lang gumagawa ng ganun si John Calipari.
Siya lang ang kilala kong gumagawa ng ganun. Si Coach Mike. Oh, yun. 'Di ba? Mike Krzyzewski, 'di ba? Yun lang yung nakikita kong gumagawa ng ganun. Pero I mean, to get top 3 of the top 24 players dito sa it's a really nice way to see it na yung parang sinasabi nila na ayun nga, UP is not really a destination for blue chip recruits. So ngayon yung with the recruits na nagagawa nila, diyan natin nakikita yung progress talaga ng program. And kung saan siya talaga nagsimula, 'di ba? So it's props sa management nila to get those players. Pero by the end of the day, you have to win. Yeah. By the end of the day, you have to win. Kasi it's I mean useless lahat yung recruitment na yan pag di kayo nanalo. Pag hindi sila nanalo. I mean, I have my full trust sa kanila. I still support them. But again, kung para manahimik yung mga tao, they have to win. Basically, they have to win. True. Tama. Very well said. Again, this is the type of problems na we want to have. This is a good problem. Good problem. For the coaching staff, no? Let's see kung meron pang susunod sa mga to. I mean, season 83 isn't really just around the corner. You don't even see it anytime soon. Wait for breaking news pa. Kaya natin magpaligan ng dalawang team sa UP sa AP. The players we have right now, talent pool. So we'll see. Okay, sige guys, baka may questions pa kayo before we let them go. Enzo, o sino ba? Hindi, ako yung post-college career nyo. Siyempre, nag-imus kayo and then Jello was drafted sa PBA. So, paano nakatulong yung entire experience nyo as college athletes into yung success na rin, siyempre, into, sabihin na natin, boosting your stock, boosting your reputation na, okay, ito, draft natin to, or ito, kunin natin sa MPBL team kasi galing UP to na successful UP team. So, talk about that. Yung final few years, paano yun nakatulong sa inyo being, kumbaga, may mga teams na nanligaw sa inyo post-college? For me, may isa lang akong, I would say, hindi naman regret. I would say na parang, sana ginawa ko. Sana sumabay na ako sa draft class ni Paul. Kasi it was really more of a technicality lang. Kasi there's a rule sa PBA na sinasabi na you have to play at least 7 PBA D-League games. Yeah, exactly. At that time kasi naglaro na ako ng PBA D-League. I was part of the PBA D-League before. Pero school-based. Sa under UP. Naging teammates kami ni Jarrell doon. Yung UP Jamliner. Kasi ang rule kasi dapat nakapaglaro ka. Parang ang alam kong rule, dapat you played 7 games. At that time, hindi naman ako naglalaro at that much. Kasi syempre, ang mga kakampi ko nun, Kevin Ferrer. Oo nga ang lakas nun di ba? So wala talaga ako chance maglaro nun. So yun pala, the rule is, as long as you're in the active list for at least 7 days, 7 games, you're eligible. You're eligible. Whether pinasok or hindi. Whether pinasok or hindi, as long as you're in the active list of players, eligible ka. Nalaman ko na lang yung rule na yun day after the deadline ng submission ng draft. So, ayun na. So, na-delay ng 1 taon yung pa-draft mo. Yung pa-draft ko. So, pero okay lang, nakapag-MPBL naman ako. Naging maganda naman yung experience namin ni Jarrell at saka ni Levy ni Levy. Imus Bandera. Levy. Si Levy was part of the media for Imus at the time. Tama ba, Levy? Hindi ako sure. Pero he was there. He was with us. So, alam niya yung mga
stories namin, mga ganun. Uy, nawala sila. Wala. Pero yun, it was mas masaya naman. That experience naman na maraming nangyari dun sa experience namin ni Jarrell sa MPBL na yun. We got to travel. We went to Dubai. We went to Canada. Mhm. Levi, kinikwento ko lang yung yung experiences namin sa Imus ni Jarrell. Yes. Napakasaya. Soup number 5. Napakasaya. Alam ni Levi yan. Napakasayang experience namin sa Imus. Are you still, are you still part of the team? Or, I mean... Wala na. Wala. Yeah. We're now, both free agents. Okay. You guys are... Sige, tell your fans, tell us naman, what are you guys into right now? Ano pinagkakaabalahan nyo as graduates, kumbaga, of UP? What is I'm currently working, actually. Yeah. So I work for Realme. It's the smartphone company. Okay. Yeah. It's an up-and-coming smartphone company, actually. Yeah. So, yun. Yeah. Yun. I'm working there. Jarrell actually graduated recently lang, no? Tama ba? This year, no? Oh, congrats. This year. Siya talaga yung pinaka-junior sa atin. Congrats. Thank you. How about you, Jello? Si Jarrell, di niya may experience yung sublay to the left. Virtual lang. Kumusta pala yun? Anong nangyari doon? College, saka university? Parang through Zoom. Pero, YouTube pala, sorry. YouTube live lang. So, pinanood ko ganun. Pero, alam mo yun, iba pa rin if it's actual talaga, doing the whole thing, the whole process. Yung mga it is what it is. Medyo Kaya iba yung experience na nakabilad ka sa araw. Oo. Diba? Pero nakabihis ka pa rin, Jarrell, sa bahay. Kumarong ka pa rin yan. Yung sa top lang. Sa baba, wala. Tapos naka-boxers sa baba. Boxers chinelas. Pala, no? Okay yan. At least that's one. That's a first for UP. See, how about you, Jello? Aside from coaching LSGH, what are you into right now? Aside from coaching sa LSGH, I'm also a personal trainer then from some clients. Ang mga dati kong players sa GH, they still continue training with me, and some other clients then. Tapos I'm helping out with my sister's business. Food, syempre sa quarantine yun, daming naglalabas ang food businesses. So my sister started one, mga sushi bake, Sushi PH. Follow sa Instagram. Yan. Order tayo dyan. Follow sa Instagram. Order kayo. Sampulan natin yan. Tapos, isa pa, dalawa actually. I'm helping din sa food business din ng girlfriend ko. 90s Food Bar. Yeah. Follow niya rin sa Instagram yan. Yan. Ano isa? Yung una. Sushi. Sushi PH. How do you spell that? SUSHB, letter B, PH. Okay. Guys, alam niyo na. Okay, alam na. Follow. Order na. Okay, very quickly. Anong hawak mo, Jello, sa Green Hills na team? Yung juniors basketball team. Talagang yung NC. Yes, NC. NC. Hindi ka naghahawak ng SBP or midgets sa hindi kasi ang hawak ko is strength and conditioning. So okay. I see. Primarily I was employed for the NCAA team. Okay, I see. So lahat ng strength and conditioning programs ng NCAA juniors basketball team sa akin, and yung mga iaangat na, yung mga from Passerelle, from the Team B and from the juniors team, yan ako nag-handle ng program. All right. Nice. What's Jello? So weird no. Sige, guys, before we let you go, give a final message to your fans, to your whoever you want to I'm sure they want to hear from you right now, especially this time of pandemic. Go ahead. First of all, siguro I want to thank you guys first for inviting me and Jello sa Maroon Talk.
And to all the viewers, siguro please treat this virus very seriously. Keep yourself safe kasi talagang you don't know when it's gonna hit you. You don't know the effects, and I guess we should just do our part, take care of ourselves, our family, so we can play a huge part in solving the whole problem. Yun lang. Sige, Coach Jello. Yeah, for me, guys, thank you so much for inviting us here. Sobrang ganda ng experience. Really had fun. Tapos, for all the viewers, guys, please stay safe. Hindi biro yung pandemic right now. I have friends who caught the virus, and it's not kumbaga hindi siya parang simpleng lang, ubo at sipon lang. Like, trust me, it's a different beast. Stay safe, wash your hands. Kung hindi naman kailangan lumabas, huwag na kayo lumabas. Kung wala namang importanteng lakad, huwag na kayong lumabas pa kasi it's really hard. Tapos keep yourself busy. Keep your mental health in check. Crucial yan ngayon. Marami ng syempre, just to keep everyone yung utak ninyo working, just keep yourself busy, keep yourself sane. Laking tulong yan for mental health. Yun lang. Alright. Thank you, guys. Very well said, guys. Levi, Thank you. Final statements from you guys? Wala na. Okay, very good. Thank you. It's been such a pleasure. Thank you. Jello and Jarrell here in the show. Hopefully, we can get to guest you guys back sometime soon. Let's see if kaya pa, Okay. Again, this has been Maroon Talk. Maraming po salamat sa inyo, everyone. Peace. UP Fight. UP Thank you. UP Fight. Bye.